Good morning po sa ating lahat, sa ating pong online morning devotion ngayong araw dito sa St. Paul United Methodist Church na ang teksto po nating pagbabatayan ay mula po sa Genesis chapter 24 verses 35 to 38 na ganito po ang sinasabi. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon, pinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sarah ay nagkaanak pa kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan. Pinagmagatan ko po ang ating pong devotion ngayong umaga na may pamagat na ang katapatan ng Diyos sa pangako at pamumuhay. Ang Genesis 24 ay ang pinakamahabang kabanata sa aklat ng Genesis. Ipinakita nito kung paano kumikilos ang Diyos sa mga detalye ng ating buhay. Sa mga talatang ating pinagbabatayan, marinig natin ang patutuo ng isang tapat na alipin tungkol sa kabutihan ng Diyos kay Abraham at ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon para sa susunod na henerasyon. 3 puntos ang nais kong ibahagi sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. Una, ang patutuo ng pagpapala ng Diyos. Ang alipin ay hindi nagmayabang sa kanyang sariling kakayahan. Sa halip, itinaas niya ang pangalan ni Yahweh. Kinilala niya na ang kapangyarihan at tagumpay ni Abraham ay hindi bunga ng swerte, kundi ng pagiging mapalad ng pagpapala ng Diyos. Sa ating mga buhay, dapat nating kilalanin na ang bawat mabubuting bagay na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay nagsisimula sa pagkilala sa pinagmumulan ng mga pagpapala, mga biyaya na ating natatanggap. Katulad ni Abraham, ang Diyos na siyang nagpapala sa kanya. Pangalawa, ang himala ng pangako. Binanggit ng alipin ang pagsilang ni Isaac mula kay Sarah sa kabila ng kanilang katandaan. Ito ay paalaala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Gaano man ito tila imposible sa paningin ng tao. Si Isaac ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Abraham na sumisimbolo ng kanilang pakikipagtipan sa isa't isa o ang covenant ng Diyos kay Abraham at ito ay kanyang pinanghawakan bilang lingkod ng Diyos. Huwag mawalan ng pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Katulad ni Abraham, pinanghawakan niya ang pag-asang ito. Ang kanyang timing o ang timing ng Diyos ay laging perpekto sa bawat buhay ng bawat isa sa atin, katulad ni Abraham. Pangatlo at panghuli, ang prinsipyo ng paghihiwalay at kabanalan. Mahigpit ang utos ni Abraham, huwag kukuha ng asawa para kay Isaac mula sa mga Kananeyo. Ang mga Kananeyo po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nais ni Abraham na ang kanyang lahi ay manatiling nakatutok, nakapokus sa tunay na Diyos, sa isang buhay na Diyos. Kaya naman, mahalaga ang ating pakikipagrelasyon
yung relationship natin sa Diyos. Katulad ni Abraham. Tinatawagan tayo ng Diyos na lumakad sa kabanalan at huwag makiayon sa mga bagay o ugnayan na naglalayo sa atin sa Kanya. Pinili ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya naman tayo ay mga hawakan sa Kanya. Sapagkat ang pagpili ng landas sa buhay ay napakahalaga. Unahin natin lagi ang espiritual na kapakanan na ito'y pinanghawakan ni Abraham at mapanghawakan mo din bilang mga mananampalataya. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng asawa. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa gabay ng Diyos. Gaya ng alipin ni Abraham, tayo ba ay tapat na saksi sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Tayo ba ay sumusunod sa Kanyang mga utos kahit ito ay mahirap at tila ba imposible? Magtiwala ka na ang Diyos na nagpala kay Abraham ay ang siya ring Diyos na gagabay sa iyong mga desisyon ngayon at sa haraping pang mga panahon. Manatili tayong tapat sa Kanyang mga panukala at probisyon sa ating mga buhay. Lalo't higit ang Kanyang mga pangako ay mapanghawakan natin bilang mga mananampalataya katulad ni Abraham sa kanyang karanasan at sa karanasan ng kanyang buong pamilya. Makikita ng bawat isa sa atin ang kanyang himala, hindi lamang sa iyong buhay, kundi maging sa iyong pamilya at kinabukasan. To God be the glory. God bless us all po sa ating lahat. Tayo manalangin. Aming dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong dakilang panukala sa aming mga buhay. Ang iyong mga pangako, ang iyong himala na kailanman ay hindi nagmamaliw, bagkus ay patuloy na sumasagana sa bawat buhay ng bawat mga anak mo. At ngayon ngang umaga, minsan pa, ay nagpakahayag po kayo sa amin. Panghawakan namin ito at patuloy kaming mamuhay ayon sa iyong banal na layunin at kalooban sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa iyo, O Diyos, ang papuri, salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all po sa ating lahat, sa ating pong online morning devotion. Amen.